Radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Jen ng Mandaluyong. Lindsay, hindi ko na po alam kung ano pa bang tamang gawin. Hindi ko rin alam kung tama ba yung desisyon ko na magpakasal. 8 years na kami in a relationship bago magpakasal, last year lamang po ng May. Meron na po kaming isang anak na babae. At alam mo, DJ Lindsay, baby pa lamang yung anak namin. Nakikita ko na yung pagka-mainitin ng ulo niya na parang bipolar. Yung sa konting bagay lang, sumasabog siya. Yung tipong magwawala. Tapos, ang hilig niya, kapag galit na galit siya, ay magtapon ng gamit at magmura. Tapos, susuntok siya kung saan. Sa mga pader, mga gamit. Minsan nabubutas yung gamit o nasisira lang dahil sa lakas ng suntok niya. Dahil lamang sa galit siya o naiinis siya. Tinanggap ko po yung ganong ugali niya. Sabi ko nga sa sarili ko, kaya kong tiisin ang lahat para lang sa anak namin. Pero habang lumalaki yung anak namin, bumabalik siya sa kanyang bisyo na pag-inom. Nung wala pa kasi kaming anak, at mag-boyfriend-girlfriend pa lamang kami, tumigil na siya sa pag-inom. Tapos ngayon na nagkaanak kami, ayan, napapadalas na naman. Nagsisinungaling pa siya, lalo na kapag lalabas siya at iinom with friends. Madalas nagiging away namin yun. Ilang beses na kaming nagtalo, nag-usap, at ang sabi ititigil na niya, pero hindi naman niya tinutuloy. After ilang araw, iinom na naman yan. Dahil sa inis ko, DJ Lindsay, hindi ko siya inimika ng ilang araw din. Pero ang ginawa niya, isang gabi, humiga siya sa kama tapos bigla na lang niya akong pinag-initan. Pinagmumura niya ako. At kung ano-anong sinabi sa akin, kesyo meron daw akong ibang lalaki. Doon na nagsalita yung mga panunumbat niya sa akin. Alam mo yung tipong hindi na ako makagalaw ng maayos dahil ang sakit ng mga binitawang niyang salita. Siguro dahil lasing siya, produkto ng alak. Sa sobrang galit ko, sinampal ko siya, DJ Lindsay. Kaya naman nagsigawan kaming dalawa nung gabi na yon. Hindi na namin napansin na nakakabulabog kami ng kapitbahay. Nag-away na naman kami at umiyak na naman ako dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Alam naman ng buong pamilya ko yung ugali niya eh. Sabi nga ng tatay ko kung hindi lang kami nagsasama, hindi siya papayag na magpakasal ako dito sa partner ko. Una pa lang, hindi naman talaga pabor yung nanay ko sa kanya. Pero kasi mahal ko siya. At siya ang tatay ng anak ko. Kaya nagpakasal ako. Kaya eto ngayon ang tinatanong ko sa sarili ko.
Tama kaya talaga ang desisyon ko na magpakasal sa kanya? Kasi sa ngayon, DJ Lindsay, parang ayoko na. Nakakaumay na. At wala kasing pagbabago. Naubos na yung paniniwala ko na magbabago pa siya. Kasi ngayon, pati yung anak ko, kapag galit siya, minumura niya. Pati yung batang walang kamalay-malay, dinadamay niya sa galit niya. Ano po bang maipapayo niyo sa akin? Nahihirapan na po ako sa sitwasyon ko. Hanggang ngayon, hindi pa po kami okay. At hindi ko pa rin siya kinakausap. Kung tutuusin naman, kayang-kaya ko naman buhayin yung anak ko ng mag-isa. Pero hindi ko magawang iwan siya. Pasensya na po kung napahaba yung pong kwento ko. Kailangan ko lamang po ng payo mula sa inyo. Muli, ako si Jen. At ito ang lihim ng aking liham.